ang Maynila. Maynila. Ito ang Pilipinas. Magandang umaga Luzon, Visayas at Mindanao. Welcome sa programang Maynila, ito ang Pilipinas. Ako po si Lef Narciso, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo Pilipino. Sa ulo ng ating mga balita, grupong Manibela na kasadong magtigil pasada bukas, may meeting sa Malacanang ngayong araw. Maynila. Maynila. Ito ang Pilipinas. Face-to-face classes sa ilang lugar at sa Metro Manila suspendido bukas. Maynila. Maynila. Ito ang Pilipinas. Toll sa SC-TEX tataas simula sa Martes. Maynila. Maynila. Ito ang Pilipinas. Commission on Elections target maresolba ang disqualification cases ngayong linggo. Maynila. Maynila. Ito ang Pilipinas. Higit 120 kandidato sa barangay at sangguniang kabataan election sa Abra umatras sa kandidatura. Maynila. Maynila. Ito ang Pilipinas. Presyo ng produktong petrolyo may dagdag bawas sa Martes. Maynila. Maynila. Ito ang Pilipinas. Sa detalye ng ating mga balita, nakatakdang makipagpulong sa Malacanang ang transport group na Manibela ngayong araw. Ayon kay Mar Valbuena, pinuno ng grupo, personal siyang tinawagan ng isang taga-palasyo para sa isang dialogo. Iginiit ni Valbuena na tuloy ang transport strike bukas at hindi sila aatras kung walang mapagkakasunduan sa Malacanang. Kabilang sa mga ilalatag daw niyang hinaing ay ang problema sa LTFRB, prangkisa, ruta at total phase-out ng mga jeepney sa December 31. Maynila. Maynila. Ito ang Pilipinas. Sa kaugnay na balita, walang face-to-face classes ang ilang lugar at paaralan sa Metro Manila bukas, araw ng Lunes dahil sa nakaambang tigil pasada. Kasadong magsagawa ng nationwide transport strike ang grupong Manibela bilang pagkontra sa modernization program. Kabilang sa walang pasok sa Lunes o bukas ay ang De La Salle University, habang sa Pampanga ay walang pasok sa October 16 hanggang 17. Maynila. Maynila. Ito ang Pilipinas. Tataas ang singil sa toll sa Subic-Clark-Tarlac Expressway o SC-TEX simula sa araw ng Martes. Kasunod yan ang inaprubahan ng Toll Regulatory Board na 64 centavos na taas singil sa kada kilometro dyan sa SC-TEX. Sa ilalim ng bagong toll matrix, ang mga Class 1 vehicle na bibiyahe mula Mabalacat City hanggang Tarlac ay may dagdag na 25 pesos, 50 pesos sa Class 2 vehicles at 75 pesos sa Class 3. May dagdag naman na 40 pesos, 81 pesos at 121 pesos para sa mga bibiyahe mula Mabalacat City at Tipo Hermosa Bataan. Sa mga bibiyahe ng end-to-end mula Tipo Hermosa Bataan patungong Tarlac, may dagdag na 65 pesos sa Class 1 vehicles, 131 pesos sa Class 2 at 196 pesos sa Class 3 vehicles. Maynila. Maynila. Ito ang Pilipinas. Target ng Commission on Elections na matapos ngayong linggo ang lahat ng nakabinbing disqualification cases sa barangay at sangguniang kabataan elections. Ayon sa COMELEC, mayroon pang 125 disqualification cases na nakahain kaugnay ng nalalapit na halalan ngayong buwan. Asahan umanong sa mga susunod na araw, mailalabas ang desisyon at bago mag-October 30, madi-disqualify at matatanggal na ng poll body ang mga pangalan sa listahan ng mga kandidato.
Umabot na sa 12 mga kandidato sa barangay at sangguniang kabataan elections ang disqualified dahil sa mga kinakaharap na kasong kriminal. Maynila, Maynila, ito ang Pilipinas. Nasa 122 kandidato sa barangay at sangguniang kabataan election sa Abra ang umatras sa kanilang kandidatura. Mayorya sa mga kandidato sa BSKE ay mula sa Bukay Abra na nagsabing nape-pressure sila sa kanilang mga kalaban sa eleksyon. Kasunod ito ng pag-atras din ng nasa 44 na mga guro na umaalalay sa eleksyon na nag-aalala sa kanilang kaligtasan matapos naman ang shootout ng isang armadong grupo at mga pulis sa Bukay noong Lunes, October 9. Pero sabi ni Richelle Belmes, Provincial Election Supervisor sa Abra, generally peaceful ang sitwasyon sa nasabing probinsya sa kabila ng mga report ng harassment at pananakot sa mga kandidato sa barangay at sangguniang kabataan elections. Maynila, Maynila, ito ang Pilipinas. Asahan ang dagdag bawas sa presyo ng mga produktong petrolyo ngayong linggo sa pagtaya ng Oil Industry Sources, 90 centavos hanggang piso at 30 sentimo ang posibleng rollback sa kada litro ng diesel, 65 centavos naman hanggang piso at 75 centavos sa kerosene. Maaari namang tumaas ng 30 centavos hanggang 75 centavos kada litro ang gasolina sa Martes. Ang pagtaya sa galaw ng presyo ng krudo ay batay sa 5-day trading mula October 9 to 13. Bukas inaasahang iaanunsyo ng mga kumpanya ng langis ang pinal na price adjustment na ipatutupad sa October 17. Maynila, Maynila, ito ang Pilipinas. Pilipinas ang oras 15 minuto makalipas ang 7:00 ng umaga.